Kakaiba talaga ang mga Pilipino at ang Pilipinas. Alam nyo, sa tagal kong nakatutok sa politika dito sa ating bayan, wala akong nabalitaan sa iba-ibang mga bansa sa buong mundo na magkakapatid na kung ilang pares ang nagiging senador nila. Ito man po ay parliamentary system of government or federal system or presidential system of government. Okay? Basta yung mga mambabatas, ibig sabihin tagagawa ng batas. Dito lang po sa atin sa Pilipinas, na ngayon kung di ako nagkakamali, merong 4 na pares. 4 na pares. 4 na pares na magkakapatid bilang senador. Itong incoming 20 Congress na magsisimula ng July. Kasi nanalo si Pia Cayetano, nandiyan si Alan, so magkapatid na yon, isang pares na yon. Nandyan po si Mark Villar, nanalo si Camille Villar, so pangalawang pares yon, 2 na. Di ba? Nandyan si Tulfo, Rapi Tulfo, dumating si Erwin Tulfo, so pangatlong pares na yan, Tulfo. Ang pang-4, kahit na half brother pero magkapatid pa rin, nandyan pareho si Jinggoy Estrada at saka po si JB Ejercito. Magkaiba man ang apelyido na kanilang ginagamit, pero pareho silang Estrada. Kasi anak yan ni Erap Estrada, dating Pangulo. So 4. Bali 8 senador sa 4 lang na apelyido. Ganon ang nangyari. Wow. Wow talaga. Mataas yun. Mataas ang percentage nun. 8 eh. 24 lang ang senador pero 8 ay 8 senador sa 4 na pares. Ay talaga ngayon lang nangyari yan. Sa kasaysayan ng politika sa buong mundo, dito lang sa Pilipinas nangyari yan. Iba talaga ang kandidato at iba rin ang botanteng Pilipino. Although yung kakayanan ay kaya naman nila, nasa kanila yun. Sila yung nilagay at nag-apply at naging senador-elect. So wala tayong magagawa dyan. Doon sa mga nagtatanong na tanggalin daw mga senador, ay hindi po kayang gawin yun. Ang senador ay naaayon sa saligang batas. Ang mga senador-elect, hindi yan impeachable official. Elected yan, may mandate national. Kaya yung mga yan, mapapalitan lang kung halimbawa ay matapos na ang kailang term. Pero matagal yun, 6 na taon. Or kung meron delikadesa mag-resign, pero malabo yun. Isa lang nakagawa ng resignation dyan, si Mig Subiri, nung maakusahan di umano ay nandaya sa eleksyon ng panahon ni Pimentel. Yun po yun eh. Pero yung pag-impeach, pagtanggal, huwag kayo maniwala dun sa mga ginagawang content ng ibang mga vlogger. Tinanggal na daw ni Pangulong Marcos yung senador, tatanggal na daw ng Malacanang senador. Sus, meron siya. Napakalayong mangyari yun. Walang pakialam at walang jurisdiksyon ang kahit sino sa mga senador-elect. Hindi pwedeng tanggalin ng Kongreso yan, hindi pwedeng tanggalin ng Judicial Body, hindi pwedeng tanggalin ng Executive Department, Office of the President. Yan ang totoo. Huwag kayong maniwala dun sa mga content ng iba na hindi nakakaintindi ng batas at hindi nakakaintindi ng kapangyarihan ng senador. Ang senador-elect, 6 na taon manunungkulan. Mawawala lang sila kung hindi natin iboboto sa eleksyon. Katulad ni Tolentino at saka ni Bong Revilla. Mga senador yan, incumbent senador yan. Kung mandidato, natalo, hindi binoto ng tao, tapos, yun lang ho yun. Pero yung mag-resign sila or tanggalin, hindi po nagagawa ng ganong kadali yun. Ayan. Pero balikan natin. Sa ayaw at sa gusto nyo, elected na sila itong 4 na pares. Cayetano, brother and sister. Villar, brother and sister. Tulfo, brothers talaga sila. At yung Jinggoy Ejercito, brother. So, brother, 4 yan. Ayan, ha? Pero sila may karapatan, may kapangyarihan. Hindi ko sinabing mali yun, ha? Hindi ko rin sinabing illegal yun. Hindi po. Dahil sila elected, sila pinili ng tao, karapatan nila yun. Ang ating lang hinihiling, sana ma-deliver nila, sana magampan nila ang mga pangailangan at pagkakalinga sa lahat ng mga Pilipino. Hindi lang butante o bumoto sa kanila, kung hindi lahat ng Pilipino dito sa abroad. Kasi nga, sila ay elected national official ng bansa. Ang senador ay senador, pang-national, pang-international sa mga trabaho nila. Kasi yung mga treaty na pinapasok ng Executive Department, subject for approval yan
ng mga senador. Ayun. So, sa susunod ng mga taon, malamang madagdagan pa yung pares-pares na mga magkakapatid na yan. Eh dati, dalawa lang magkapatid. Eh ngayon, naging 4 bigla, na doble. Kasi nga, dumating yung Bilyar, dumating yung Cayetano ulit, dumating yung Tulfo, dumating din ho yung, alam mo na, yung dating ang ehersito, diyan naman talaga sila incumbent. Ayun. Di ba? Pero huwag kayo mawala ng pag-asa. Pag ang mga ito'y nagkaisa para sa bayan, gumawa ng batas na para sa bayan na talagang totoo, malaking bintahin ang magkakapatid. Di ba? Pero pagka naman sila, yung iba dyan ay tumaliwas dahil sa kanilang interes o interes ng kanilang pinagkakautangan ng loob o interes ng kanilang kapartido o interes na pang-iilan, hindi pambayan. Ayun ang problema natin. Yun ang problema ng mga botante. Baka magsisi na naman. Pero sana, mga senador-elect, respeto lang, opinion lang, dito sa aking mga channel, sana po huwag niyong bigyan ng pagkakataong magsisi ang lahat ng botante o mga bumoto sa inyo. Sana huwag niyong bigyan ng pagkakataong sila'y madismaya sa inyong magiging performance. Sana gawin po ninyo yung sila'y masisiyahan, sila'y matutuwa, at sila po ay sasabihin ipinagmamalaki kayo. Kahit dito lang nangyari sa buong Pilipinas o sa Pilipinas na merong ganyang 4 na pares ang magkakapatid. Sa Amerika, walang ganyan. Sa Canada, ganyan. Sa European Union, marami ho doon ng mga mambabatas ng kanilang kongreso. Wala din ganong karami magkakapatid. Dito sa mga bansang kapitbahay lang natin. Sa Japan ba, nabalitaan nyo, magkakapatid na ganyan? Wala. South Korea, China, o kaya doon sa medyo malayo na New Zealand at saka Australia. Wala rin. Diba? Kaya talagang ibang Pilipino. Ibang klase ang politikang Pilipino at mga botanteng Pilipino. Ayan po yan. Record yan, history sa kasaysayan ng politika na tayo nakakuha ng ganyan. Isang makasaysayan at isang magandang record ito kung magtatagumpay yung ating inihalal na magkakapatid. At kung sila may sasabit, papalpak at pagsisihan, record din ito na magiging palpak sila. Pero sana hindi. Ayan, good luck sa inyo at sa mga botanteng nagtiwala sa kanila at dun sa mismo mga personalidad. Lahat sila may kakayanan, may qualification, sila pinagkalooban ng sensitibong posisyon. Abangan natin kung hanggang saan naman nila maidi-deliver ng tama at matutugunan ng tama. Although yung mga nandiyan dyan, nakatulad ni Tulfo, Rapi Tulfo, yung mga kapatid na Jinggoy at JB Erston, ang ginawa naman nilang trabaho nila, si Alan Peter Cayetano, si Bilyar, yan po yan Ito mga bago, yan ang isa sa mga abangan natin. Please like, share ng ating topic at ng ating mga video. Subscribe kung hindi pa. Salamat po sa patuloy na nagtitiwala ng mga followers, subscribers at viewers dito sa MA Pinoy TV at doon sa aking isa pang channel na ating pinagsasamahan, ang Mike Abby Opinions. Para naman sa akin, hindi politiko ang bida rito. Kayo na mga viewers at subscribers at followers, kayo ang importante rito. Kayo ang bida rito. Ako ay napag-utusan lang dito at ako ay voluntary ko lang ginagawa yung aking obligasyon lang po.